Sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa isa pang muling pagkakataon upang tayo po ay makapag-usap-usap. Tayo po ay makapag-aral ng mga salita ng Diyos dito po sa Brad Rob Channel. Dahil dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At muli, isang panibagong episode na naman po ito ng ating podcast. This is actually our first podcast sa taong 2025, ano? Bilis ng panahon, 2025 na. Parang last week lang ay 2024 tayo. At ayan, no? Kumbaga sa kalendaryo ng Romano, ito po ay New Year na, no po. Meron kasing iba't ibang klase ng New Year, no. Ang nakagisnan po nating lahat and globally ipinagdiriwang naman po 'yon, yung New Year, no po. New Year ang tawag nga nila doon, New Year daw ng mga Katoliko. Actually, hindi naman po yung New Year ng mga Katoliko lang, no. Although ang karamihan kasi sa mga naniniwala dahil ang ginagamit na kalendaryo ay kalendaryo ng mga Romano or Roman calendars. Kaya usually tinatawag siyang New Year ng mga Katoliko. Pero globally, it is being celebrated. Ano po? Kaya yan ay celebration dahil sa nagbago na yung taon ng kalendaryo ng Romano. Meron naman, pagkatapos naman ng New Year ng mga Katoliko, sabi nga nila, ay ano naman, New Year naman ng mga Chinese, di ba? No? Iba't ibang klase kasi yan, may kanya-kanya kasing New Year dahil may kanya-kanyang kalendaryo ang sinusunod. Ganon din naman ang mga Kristiyano, ano po. Alam nyo, ang sabi nga ng kapatid na Ellie, ito po ang sabi ng kapatid na Ellie ay ganito. And ito yung post niya o yung tweet niya dati, no? Sabi niya, I will not greet you Happy New Year because this is not the year or the new year we are celebrating in faith. Ayan. Bakit ba? Kasi ang mga Kristiyano po or ang mga naniniwala sa panahon ng sa Kristo, ano po, sinusunod natin kung ano yung sinunod ng mga Kristiyano na New Year o ng mga lingkod ng Diyos. Alam nyo, sa panahon pa ng lumang tipan, meron na silang nire-recognize na New Year na iba sa New Year ng kalendaryo ng ibang mga samahan or ng ibang paniniwala or ibang grupo. Ano po? Ang sabi po sa Exodo, sa panahon ni Moises, ano, sabi doon, sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Ayan. So, meron kasing kalendaryo ang mga Hudyo, no? Na yun ang kanilang sinusunod. Iba yung kalendaryo ng mga Hudyo kaysa sa kalendaryo ng mga Romano, no? Alam naman natin yun, magkaibang ano po yun, magkaibang lahi, no? Magkaiba ng nationality. Kung papaano ng mga Romano, meron silang sarili po nilang kalendaryo na sinusunod, meron din naman ng mga Hudyo na sinusunod. At yung kalendaryo na yon ang sinunod ng ating Panginoong Sokristo. 'Di ba, no? Kapag ka merong mga halimbawa yung mga araw ng Sabat, yung mga pista na sinusunod ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Hesukristo man gumawa sila ng nangingilin po sila ng mga kapistahan. Basahin nga po natin ito. Basahin po natin mga kapatid dito sa Mateo 26 at 17. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa? Ayan. So, ayan, no. So, yung mga alagad, no, sinusunod din nila eh. Meron silang parang feast, no, na ginagawa na kung saan kumakain sila ng kordero ng Paskwa. No? So, ibig sabihin, yung mga apostol noon, kasama ng ating Panginoong Sokristo, sinusunod din nila yung mga celebration na ginaganap
sa panahon ng mga Hudyo. Bakit? Ang ating Panginoong Kristo, ipinanganak po siya sa ilalim ng ah, kautusan ng mga Hudyo, 'di ba? Kaya nga siya nung ipanganak po ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang lupang katawan, ano po 'yun? Tawag dito, tinuli po 'yun, 'di ba? At sumusunod din siya sa mga kautusan hanggang sa lumaki na siya at kinakailangan niya ng ipangaral ang ebanghelyo kung saan kinakailangan na nga magkaroon ng changes or magkaroon ng um, pagbabago na nakasulat po sa Biblia kung saan magkakaroon na ng transition. 'Di ba no mga kapatid? Pero ang ating Panginoong Kristo, maging ang mga alagad, sinunod po nila yung kalendaryo ng mga Hudyo. Ano po mga kapatid? Yung Hebrew calendar. So tayo po mga kapatid, kung tayo po ibig nating maging kapareho, no po, meron kasi mga mga tawag dito, mga tumututol diyan, no? Sasabihin nila, "Ayan ika, ang mga alagad ni Soriano ay mga Hudyo wannabe." Mga Hudyo wannabe daw. Kasi alam niyo po mga kapatid, ganito po 'yan ano. Naabutan ko kasi mga kapatid na kasi 1999 ako naanib ano. Actually prior to that, naabutan ko pa na nagdidiwang po ng tawag dito, ng bagong taon ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos noon. Naabutan ko po yon na nagdidiwang po kami ng New Year, ng December 31 din. Ang sinusunod din po namin noon ay yung kalendaryo ng Romano. Kaya lang, ang kaibahan noon, ang natatandaan ko is, mas nauuna po kaming mag-New Year, magsalubong ng New Year. 'Di ba? Ang New Year na karaniwan is pagsapit ng 12 o'clock, no? Pero ang turo ng kapatid na Eli noon, como sa Biblia, ang reckoning ng Biblia is paglubog ng araw, yun na yung susunod na araw, no? Ibibilang na yun na susunod na araw. Kaya nga pati pagkakatipon paglubog ng Sabado, linggo na ang reckoning noon sa Biblia. So ganun din naman mga kapatid sa New Year noon. Naabutan ko noon December 31 ng paglubog ng araw, nasa apalit na po kami noon. At natatandaan ko nga, pagka ganun, minsan may pakain po sa kapatid na Eli. Natatandaan ko may pakain ng kapatid na Eli doon sa apalit. Tapos may mga paputok pa nga rin nun mga ano. Kaya lang, hindi pa kasi uso noon yung video, kaya hindi natin maaano, no? Wala tayong record siguro noon. Pero isa po yan sa nasaksihan ko. Hanggang sa dumating yung punto na naunawa ng kapatid na Eli na ay sa Biblia pala merong tinatawag na bagong taon ng mga lingkod ng Diyos, no? Kaya tinuro niya po 'yon. Pinaunawa niya po sa amin na sa panahon pa ng lumang tipan, nang ang mga Israelita ay umalis, no, sa pagkaalipin sa Ehipto, sabi ng Diyos sa kanila, ang buwang ito ay magiging unang buwan sa inyo. Di ba? Eto, basahin po natin. Exodo 12 at 2. Sabi dito, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. No? Sabi ng Diyos kay Moises, ang buwang ito magiging pasimula sa inyo. Sa inyo. Bakit? Kasi sa iba, iba yung sinusunod nila na kalendaryo. Pero nagbigay ang Diyos ng starting point para sa sa mga Hebreo, no? Sa mga Hebreo noon. Ano 'yon? Ang buwang ito magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Ayan. So, doon po nanggaling yun. Kaya nga, ang buwan na yun, yun nga yung tinatawag na buwan ng Abib o Nisan naman. No? Tingnan natin, mga kapatid. Sabi dito sa Exodo 13 at 4, sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Ayan. So, Abib po yung buwan na tinutukoy na buwan kung kailan umalis po sila sa Ehipto. Ano ba yung Abib? Ang Abib po is a Judaism or that means
a month of Abib is equivalent to a month of Nisan, no? Ano ba 'yan? Basahin po natin dito, no? Before the Gregorian calendar was used, however, people would celebrate the beginning of the year on April 1st in the Bible. The first month of the year was known as the month of Abib. The first month of the Jewish calendar is called Nisan. Ayan. And usually begins close to the month of April. Ayan. Abib, the first month of the Jewish ecclesiastical year corresponding nearly to the Gregorian calendar April. After the Babylonish captivity, this month was called Nisan. Ayan. So pwede po siyang Abib o Nisan. Kaya ang mga Ebreo po o ang mga lingkod ng Diyos nagse-celebrate po sila ng New Year, hindi po December 31. Ayan ano. Pero hindi naman po ibig sabihin ano mga kapatid na yung December 31 ay sa demonyo, no? Hindi naman po ganoon. Ang turo lang ng kapatid na Eli kasi como ang kapatid na Eli, ibig niya na mas maging mas akma sa Biblia ang mga ginagawa ng mga taong tinuturuan niya. Kaya itinuro niya na sa Biblia po pala mga kapatid ang New Year na sineselebrate ng mga lingkod ng Diyos noon ay yung buwan ng Abib o Nisan, yung first day ng buwan ng Abib o ng Nisan. Ayan. So nag-iiba-iba po 'yan ano mga kapatid. Depende po sa taon. Ano po? Pwede po 'yan pumatak ng March or pwede po 'yan pumatak ng April. Yan, between March and April nagbabago-bago po yung ano niyan dahil hindi naman po eksakto ang kalendaryo ng Romano dun sa kalendaryo ng mga Ebreo. Magkaiba po kasi sila ng bilang. Ayan ano mga kapatid. Kaya again, sabi nga ng kapatid na Eli, I will not greet you Happy New Year, no? Kasi hindi naman yun ang aming isineselebrate. Pero sana loobin ng Diyos itong year 2025 na ito, maging maayos at samahan sana tayo ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, maging kayo po. At ano ba ang inyong mga resolution? 'Di ba? Mga ano nauuso po yung ganyan no, yung mga New Year's resolution. Ano magbabago na ako sa taong ito. Ayan. Susunod na taon, magbabago na ako sa taong ito. Susunod na taon ulit, magbabago na ako sa taong ito. Ilang beses ka ba magbabago, no? Meron naman yung isa, ang aking New Year's resolution ay magawa ko ang aking New Year's resolution na last year na hindi ko nagawa nung last year na sinabi kong gagawin ko noong last year. 'Di ba no mga kapatid? Ganyan po ba ang mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano, meron yang pagbabago na ginagawa, pero hindi po yan every year, no? Hindi po every year. Meron pong year na magbabago ang mga lingkod ng Diyos, no mga kapatid? Yun yung taon kung kailan nasumpungan mo ang Diyos sa iyong buhay. Ito ang sabi, basahin natin. Ito, basahin po natin. Sabi po sa 4 at 18 ng Lucas, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kita niyo po no mga kapatid, meron pong tinutukoy sa Biblia na kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ano po? Sino po ang magtuturo nito mga kapatid? Definitely hindi mga Romano, no? Definitely hindi ang mga pagano. Definitely, hindi yung mga walang aral ng Diyos. Ang magtuturo po nito ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Yun pala yun, no? Kapag yung mga taong nabibihag nakakaligtas, makakaligtas na, no? Yung mga bulag,
Sa mga bulag ang pagkakita. Yung mga taong bulag, no? Dati akong bulag, ngayon nakakakita na, no? May mga ganong tao. Kaya ang Panginoong Sokristo, nung nakilala ng mga tao Panginoong Sokristo, no, nawala sila sa pagkabihag eh. Ano po? Yung mga bulag, nakakita eh. Literally and spiritually nakakita. Ano po? At upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Ayan. So meron din siyang itinurong pagkalaya, 'di ba no mga kapatid, yung sinabi niya dun sa Juan, sabi niya, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa inyo, no? Yung mga naaapi at naaalipin ng kasalanan, yun po ay palalayain ng ating Panginoong Sokristo. At pagka nakilala mo ang ating Panginoong Sokristo, yun ang tinutukoy na upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. No, napakaganda po niyan mga kapatid. Yan ang taon ng mga lingkod ng Diyos. No, doon ka magbabago. No, dati kang bulag, makakakita ka na. No, dati kang naaalipin ng kasalanan, makakalaya ka na. No, dati kang bihag, maliligtas ka na. Yan po ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ayan mga kapatid. Kaya sa Biblia mga kapatid, kung biblical po pag-uusapan natin, alam nyo, ang mga lingkod ng Diyos, minsan parang kakaiba po talaga sila ng pananaw. Bakit? Kasi sinabi po yun ni Pablo eh. Ang sabi niya sa Roma 12:2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya parang minsan parang kakaiba kayo ah. Ba't iba ang ginagawa ninyo mga taga-dating daan, 'di ba? No? Yan ang madalas na sa atin eh. Ba't hindi kayo sumasabay sa mga sa mga ganitong activities namin? Dapat makitungo kayo. May mga ganyan pa nga eh, 'di ba? Merong mga naninira sa kapatid na Eli at sa aral na itinuro sa atin na ang sinasabi nila, mula daw nang tayo ay maanib sa iglesia, natuto na daw tayong hindi makisama. Hindi po ganon mga kapatid, mga kababayan. Hindi po ganon ang itinuro po sa amin. Tinuruan lamang po kami na unahin kung ano ang utos ng Diyos. Kagaya ni Pedro. Sabi ni Pedro, makikinig muna kami sa Diyos bago sa mga tao, 'di ba? Kung ang susundin natin, ang priority dapat natin ang utos ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na po kami marunong makisama, na tinuruan na po kami na para bang i-isolate na namin ang aming mga sarili. Hindi po ganoon. Bakit? Kung kayo po ay dumadalo ng doktrina, alam niyo po yan na may doktrina po na matutong makisama sa mga hindi kapananampalataya. 'Di ba no? Matuto tayong makipagpayapaan. Yan. Pero hindi yung kapayapaan na sinasabi ni KDR na pag ikaw ay nagsasalita ng mabibigat na salita ay hindi ka nakikipagpayapaan. 'Di ba? Hindi po ganoon. Hindi po 'yun ang pinupunto po natin na pakikipagpayapaan. Ano 'yun? Pakikipagpayapaan sa mga tagalabas na naaayon sa Biblia. Ayan. Kaya po mga kapatid, sana wag po kayo magtataka kung bakit iba po ang New Year na sineselebrate po natin. At yung iba pang mga detalye niyan, mga kapatid, maririnig nyo naman po yan sa paliwanag po ng kapatid na Eli. Ano po doon sa Bro Eli channel na YouTube. Hindi ko na po ipapaliwanag ng husto dito, mga kapatid, kasi mas maganda na marinig nyo mismo ang paliwanag niyan sa kapatid na Eli po mismo. Sa akin lang, sinabi ko lang naman na meron po tayong New Year mga kapatid. Meron pong New Year ang mga Kristiyano na iba sa New Year ng mga tagalabas o sabi nga nila ay New Year ng Katoliko. Pero hindi naman ibig sabihin mga kapatid na sa demonyo yan Wala naman pong ganun. Kaya yung iba diyan, sana wag niyo nang gawing malaking issue, Kasi
Meron ako nababasa na, ayan ika, nakiki-New Year. Akala ko ba kayo ay mga taga-ibang relihiyon at ibang inyong... Hindi naman po ganun, ano, mga kapatid. Nagbago din yung taon ng kalendaryo Romano, eh. Ano nga anuhin natin, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin kagaya nga nung ipinupuntos ng iba. Sabi nung iba, akala ko ba sinusunod nyo ba kalendaryo ng Hudyo? Dapat ang sinusunod nyo na pati yung mga day nyo na pinopost nyo, pati yung mga cellphone ninyo at kung ano-ano pa man, dapat puro Hebrews calendar na. Hindi po pwede yun. Bakit? Halimbawa, pupunta ka sa office, no? Ang ginagamit sa office, Monday, Tuesday, Wednesday. Sa Wednesday, meron tayong meeting, ha? Sa buwan ng ganito, ng March, meron tayong ganitong proyekto na gagawin natin. Sasabihin mo, ay, kailan po ba yun? Iba po yung kalendaryo po namin. 'Di ba? Hindi po gano'n. Siyempre, matuto tayong mag-adapt din at makisama at gamitin din naman yung mga bagay na ginagamit na pangkalahatan. No, hindi naman po masama 'yun. Wala naman po sinabi si kapatid na El na pag ang ginagamit mo ay kalendaryo ng mga Romano ay sa demonyo ka na. 'Di ba no? Yung iba kasi makaano lang talaga makapuntos lang. 'Di ba no mga kapatid? Pero sa atin, hindi po ganon ang atin pong ginagawa. Kundi tayo ay bumabatay sa Biblia, sinusunod natin kung magagawa nating masunod ang nakasulat sa Biblia, susundin po natin kung nasa capacity po natin at magagawa natin at ipinahihintulot ng pagkakataon. Pero may mga pagkakataon, kinakailangan po nating bumagay. Ano po? Bumagay sa mga nakapaligid sa atin, bumagay sa circumstansya na nasa paligid po natin at kinakailangan natin, 'di ba? Parang si Pablo. Tignan niyo sabi ni Pablo. Sabi sa unang Korinto 9 at 20. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa mga Hudyo upang, yun ang purpose no? Bakit kailangan niyang mag-aring tulad sa mga Hudyo? Pero hindi naman talaga siya gumagaya ng buong-buo na katulad sa mga Hudyo 'di ba? Na nangingilin pa rin siya ng Sabat, 'di ba? O kaya ginaganap niya pa rin yung iba't ibang mga palatuntunan ni Moises. Bakit? Naniniwala si Pablo na hindi na ikaliligtas yung utos ni Moises 'Di ba? Ang ikaliligtas ngayon yung ebanghelyo na Pero sabi niya, sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa mga Hudyo, no? Upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Tignan mo, siya rin nagsabi, wala ako sa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan, pero nag-ari akong gaya ng mga nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Para mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. No? Kasi pag hindi ka mag-aaring kagaya nila, matitisod na sa iyo yung mga may kautusan. 'Di ba no? Ano pa? Sa mga walang kautusan, no? Do sa mga hentil, no? Sa mga walang kautusan, tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako. Ayan. So sa lahat ng bagay, nakibagay si Pablo, mga kapatid. Pero, itong sinasabi niya na sa lahat dito, hindi yung sa lahat talaga, no? Baka mamaya, i-interpret na natin, si Pablo ay nakibagay sa lahat ng mga bagay. Kaya, nakibagay din siya sa mga drug addict. 'Di ba? Nakibagay din siya sa mga magnanakaw. No? Hindi po ganon, mga kapatid. Meron tinutukoy dito si Pablo na sa lahat ng mga bagay, nakibagay ako sa lahat ng mga tao. At bakit? Upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo.
Yun pala mga kapatid, ginagawa niya yun. Nakikisama siya ng maayos. Nag-aari siya kung minsan kinakailangan. Mag-ari siyang gaya ng mga Hudyo, mag-ari siyang gaya ng mga walang kautusan, nag-ari siyang nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Bakit? Dahil sa Ebanghelyo. Ayan. So, ganun din po tayo mga kapatid. Matututo po tayong makisama sa mga kapatid na mayroong kautusan at matututo rin po tayong makisama sa mga hindi kapatid na walang kautusan. No, kung ang ginagamit nila kalendaryo ng Romano, alam nga naman i-disown mo na yon at gawin mo nang sabihin mo na sa demonyo kayo, hindi sa Diyos yang kalendaryo na yan dahil kalendaryo yan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ganun po ba yung sasabihin natin mga kapatid? Of course hindi. No po. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, marunong yan makisama. No, hindi ka niyan basta-basta ibablock, no? Sasabihin sa iyo, hindi ka kapananalig ng pananampalataya. Sabi nga ni Pablo dito, kahit sa mahihina nag-ari siyang tulad sa mahina. Bakit? Para mahikayat niya yung mga mahihina. 'Di ba no? Para mailigtas niya, no? Yung mga mahihina sa pananampalataya, yung mga madududahin, 'di ba no? Tinatry niyang subukin na mailigtas ang mga tao na 'yon. Tingnan niyo sabi ni Pablo sa Roma 14:1. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Kaya dito mga kapatid, alam nyo, magkaiba si Pablo tsaka si KDR. Bakit? Ang utos ni KDR black ko pa yan. Di ba? Pakinggan nga natin yung sinabi niya. Nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo lang. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ba't ka magpapa-istorbo? O, tignan mo. Di ba? Black ka pa dyan. Black ko pa yan. Ipapa-istorbo pa ako dyan. Kaya nga yan ang na-adapt ni no? Ng mga, mga KNP niya. Ito, pakinggan niyo po yung sinabi ng isang KNP. Ngayon, pag pinakinggan ko pa yan, maiinis mo pa ako. Sabi ng Diyos magtigil ka. Layuan mo, pinanggagalingan ng katitisuran. Pagkakabaha-bahagi, halimbawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Diba? Black ko pa yan. Black ko pa yan. Black ko pa yan. Diba? Ano mapapala ko sa'yo? Yung usapang hangal, walang pakinabang yan, sabi ng Biblia. Yung pagtataltalan, yung pagtatalo, sabi ng Biblia, hindi pinakikinabangan. Ano mapapala ko dyan? Hindi kaya ko lang naman pinapakinggan kasi gusto kong sagipin itong isa. Di ang sabihin mo sa kanya, yung sinasabi ng Biblia, tigilan mo yung pakikinig mo dyan. Ano gusto mo ba dyan? Kung gusto mo dyan, dyan ka. Diba? Gusto mo ba dyan? Dyan ka. Sabi niya, black ko pa yan. Diba? Ganyan, mga kapatid, ang turo na sa kanila ngayon. Ang aral na sa kanila ngayon. Kaya alam nyo mga kapatid, ano na nangyayari ngayon? Ayan, ang dami nang nag-aalisan. 'Di ba no mga kapatid, nabalitaan niyo po ba yung isang umalis na doktor, no? Ito sabi niya Ito yung post ng isang doktor sabi niya. Basahin lang natin po. Sabi niya, "Hello friends, this post is to confirm that I am no longer part of the religious organization I passionately defended my entire life, even at the expense of the friendships, a choice I now deeply regret. After after much research and reflection, I can no longer accept certain interpretations of the scriptures and the core doctrines upheld by the organization. I understand that this decision may lead to some people unfriending me, no? Both online and in real life. I recognize that this is what you've been encouraged to do. And I respect that. However, it is heartbreaking to see how toxic things have become, how family relationships have been affected, and how the cancel culture has grown even harsher towards those who choose to leave. To those who truly know me and choose to stay connected
despite this decision. Thank you. I hope we can all respect each other's journeys and believe as we move forward. Ayan. So mula po 'yan kay kapatid na Doc, no? Hindi ko alam what happened behind or kung ano ang nangyari, bakit siya umalis na, pero at least meron tayong idea kung ano yung sinasabi niya. Sabi niya, I can no longer accept certain interpretations of the scriptures. No? So, ibig sabihin, itong si Doc ay hindi na rin siguro matanggap ang ilan sa mga um, tawag dito, mga interpretation na binago na ng kanilang kuya, no? Eh matagal na 'yan, kapatid, no? Brad Doc, alam mo matagal na 'yan yang ginawa na 'yan. Wala pang isang buwan na pinagpahinga ang kapatid na Eli, binago na ng kuya nyo, no? Ni kuya ang aral tungkol sa pakikipagdebate at yung Lucas 21:13, no? Dating paniniwala natin, 'yon ay isang bibig at karunungan na hindi matututulan, no? Kapag ikaw ay nakikipagtuligsaan sa iyong mga kadebate, ngayon ang paniniwala na ay, yun ika, ang di matututulan doon ay yung paggawa mo ng mabuti. 'Di ba? So, salamat naman sa Diyos, kapatid na Doc, no, kung na-realize mo po 'yan, no? Yan ay mga interpretasyon. At isa lang 'yan, napakadami pa niyang interpretasyon na iba, no? At sabi niya, I understand that this decision may lead to some people unfriending me, no? Yan, no. Talagang siguro mga kababayan, no po, yung mga hindi po kapatid, dito marirealize ninyo na talagang totoo na itinuturo yan sa samahan na yan na na kapag ikaw ay hindi nila kapareho ng pananampalataya, lalo na't may laban ka sa kuya, no? You will be unfriended or will be blocked, no? Tatanggalin ka nila sa friend list nila para hindi ka nila makausap na. 'Di ba? Nakita niyo naman kanina ini-encourage. Tama si Doc, sabi niya, I recognize that this is what you've been encouraged to do. No, ini-encourage kayo na ganyan ang gawin sa inyo. Kaya lang sabi niya, it's heartbreaking how to see toxic things have become. Ayan, masyado nang nagiging toxic. Ah, mapag-isip-isip mo lang, no? Akala ko ba ngayon ay puro pag-ibig ang itinuturo dyan sa samahan na yan? Bakit ganyan ang nararamdaman nitong mga ganitong kapatid, no? Ako naniniwala, hindi naman siguro masama itong kapatid na ito para ganyanin nila, no? Although hindi ko alam what happened behind the no? Hindi natin alam kung ano yung kanyang story, pero um, bakit ganun? Kung pag-ibig talaga ang, no? Kung talaga may pag-ibig, sabi nga doon sa kanta ng mga Katoliko ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Yan, no? Pag mayroong pag-ibig daw, Pasko lagi, masaya, 'di ba? Bakit parang ang naramdaman ng kapatid na ito ay parang meron ng toxicity, no? May toxic na nangyayari diyan sa loob, no? Diyan sa inyong grupo. 'Di ba? How family relationships have been affected, no? At ang harsh daw, nagiging harsh, pa-harsh ng pa-harsh, no? Dati nga nakalagay diyan, iba-block lang or i-unfriend no? Pero ano nang ginawa nung iba? Nung nakaraan, meron silang tinuro, kahit batiin nga, wag na eh. 'Di ba? Kaya ayan, I feel sorry for you, kapatid na Doc, no? Pero ayan, so nag-aalisan na. Meron pang isang bago ngayon no? Yung isa si Doc, si kapatid na anong tawag dito? Oo, ayan, si Brad JR. Ayan, meron siyang mga sinabi na merong tawag dito.
Meron siyang sinabi, ito si kapatid na JR. I think ano siya no, malapit siya sa family no na sa mga relatives ni KDR, no. Hindi ko alam kung ano yung istorya nito pero pinanood ko lang kasi yung video at mukhang yun na nga mukhang pinapablock na siya sa mga kapatid dahil siya daw ay mayroon ng laban sa pangasiwaan. Ayan. Kaya siya ay pinapa-block na at pinapa-unfriend na. Kaya ayun, nalulungkot siya. Meron siya mga sinasabi sa social media. Although ako kasi I don't want to talk about personal matters, no. Ayoko pag-usapan yung mga bagay na yan kasi all I want to talk about is about sa pananampalataya, ano po, about sa Biblia. Sana yun muna ang i-prioritize natin. Although minsan hindi naman maiiwasan yan, may mga personal na bagay na kailangan nating pag-usapan at i-discuss. No, pero as much as possible, I want to avoid those kind of discussion dahil alam nyo mga kapatid, tao kasi tayong lahat no? Yung kalaban natin, tao po yan. Tao tayong nagsasalita. Ano po, yung mga pinupuntusan natin, yung mga, yan, sila KDR, tao yan, sila Pastor Kibuloy. Tao yung mga yan 'di ba? May mga personal ano yan tawag dito, personal na weakness, no? Meron yang mga personal na mga bagay na mali ang nagagawa siguro nila. Ano kasi alam niyo kahit naman sa Biblia no, yung mga lingkod ng Diyos, si David, no, meron siyang kahinaan no? Si Moises, si Noe, 'di ba no? Mga tao po 'yan Kung 'yan lahat ang pag-uusapan natin, hindi na tayo makakausad sa pananampalataya dahil ang gagawin na lang natin, ayoko na ikaw magtiwala sa kahit kanino, no? Kahit sino, hindi na natin paniniwalaan dahil lahat yan ay merong mga shortcomings at merong mga kahinaan at kakulangan. No, dahil tayo ay mga tao na mga ginawa ng Diyos, meron tayong limitasyon. Kaya in terms of pagdating sa pananampalataya sa personal na bagay, ako medyo medyo aloof ako na pag-usapan yung mga bagay na yan. Pero we'll see, malay mo one of these days mapag-usapan din natin yan kung it is something that is worth discussing sa na bagay na may kinalaman naman sa pananampalataya natin. Ayan. Ano mga kapatid, yan ay mga unang balita pa lang sa taong 2025. No? At meron pang isang balita. Para na akong naging ano dito, naging tagapagbalita nyo. Well, sa bagay, this is a podcast naman na pag-uusapan natin ng tungkol sa pananampalataya. So, yun lang, binabalitaan ko kayo mga kapatid na recently, meron na yan, bukod sa kanila, alam ko may mga iba pa na umalis, no? Or yung isa hindi nga umalis siya yung pinapaalis dahil nababalitaan na merong siyang duda sa kuya, no? Sa aral na itinuturo ng kuya. Ayan. So, meron naman isa, pinagdududahan naman daw nila kasi si kapatid na si kapatid na Roland ay nawawala sa picture taking. Ayan, tingnan natin ito. O, no? Kita nyo, no? Kompleto ang mga KNP at AP. I think, hindi ko kasi alam yung bilang talaga nila pero something is worth noticing dito is, bakit wala si chairman? Bakit yung bakit yung isa ay pinilit na i-edit na ilagay? Bakit si chairman ay hindi inilagay? Nawawala yata si kapatid na chairman. Hintayin mo, sabi. At mula noon, hindi na po nakapagsalita ang ating butihing chairman. Brad Roland, ano na nangyari sa'yo? Kamusta ka na? 'Di ba? Sa bagay, alam nyo, si Brad Roland medyo marami ang mga kakulitan noon pa man, no? Buhay pa man ng kapatid na Ellie. Naabutan ko na po yan. Actually, naabutan ko yan si kapatid na Roland noon. 1999, suspendido siya. Pero hindi ko alam kung bakit siya suspendido nung time na yon.
At natatandaan ko no'n na uma-attend siya sa mga aralan, ano po, tapos ano siya, nandun lang siya sa sulok, 'no, hindi siya pinapansin masyado. Ano po, tapos wala siyang hawak na division, distrito, tapos minsan tinatawag yung mga OIC. OIC pa sila nun eh. Tinatawag yung mga OIC sa stage, hindi siya umaakyat kasi nga hindi siya suspendido siya nung time na yon. Pero awan ng Diyos na ano ko naman, nakasama ko naman si Berdolan ng konti sa division dati kasi ang MMCR, Metro Manila, Cavite, Rizal ay isang ano po yan, ang isang malaking division po yan. Ang may hawak po niya noon si Brad Josel, ayan, no, tawag nila kay Brad Josel ay Halukay Ube. Ayan. Ano kasi, 'di ba, nakwento ko na po sa inyo mga kapatid, ako po ay nagmanggagawa, no? At noon, nagmanggagawa ako, nagkaroon po kami dati kasi Cavite, magkaiba po yan. Magkaiba yung Cavite, Rizal, tapos Metro Manila. Tapos ang ginawa po, nung nagkaroon ng reorganization, inorganize po yan na isang buong division. Metro Manila, Cavite at Rizal. Ayan. Kaya nagkaroon po ng time na merong mga district leader ng Manila na inilipat sa Cavite. Katulad po nila Brad Noel Kasipagan, si Brad Ruel. Nakalimutan ko na yung apelido niya eh. Alam ko ano na rin yung pinagpahinga na. Naging ano pa nga siya eh, coordinator ng buong Cavite. Nakalimutan ko na yung apelido ni Brad Ruel, pero mabait yun. Ayun, si Brad Dennis Kasipagan, sino pa ba? Yon si Brad Levi Pajardo, yan, taga Metro Manila yan, pero nalipat yan siya sa Central noon at naging district servant ko po yan siya. Ayan. So, nung na-combine po yan, yung Cavite, Metro Manila, every Monday, meron po kami, kasi 'di ba Sabado ng gabi, pagkakatipon po 'yon sa bawat lokal. Linggo naman ng umaga, pasalamat po 'yon. Tapos, Lunes ng gabi, magkakaroon po kami ng meeting ng lahat ng mga manggagawa pagkatapos ng doktrina. Meron kaming meeting ng mga manggagawa sa lokal ng Quiapo. Ayan. Nagsisimula po yata yon alas 10, alas 11, mga ganyan. Lahat po ng worker ng Metro Manila, Cavite at Rizal, nagkikita-kita po kami sa Quiapo noon. Kaya madalas po ako yan. Every Monday, nasa Quiapo po kami. Ayan. At normally, ang nangyayari po doon, matagal maghihintayan. Usually, mga 11, minsan 12, ganyan. Tapos lalabas, usually ang lumalabas para manguna sa mga worker noon ay si Brad Roland. Ayan, kaya natatandaan ko po yan si Brad Roland dahil madalas po siya ang nangunguna, siya ang nagsasalita po sa mga manggagawa. Ayan, lalabas yan mga alas 11, alas 12. Ayan, si Brad Josel, bihira kasi ang alam ko, nagdi-DJ pa siya noon sa, saan nga ba yun? Sa Yes FM ba? Oo, si Barbecue, yun. Nakapunta na ako one time sa studio niya nung isinama ako ng mga kasama ko na worker sa, nung dinalaw nila si Brad Josel. Si Brad Josel, medyo ano po yan. Ay, alam nyo, sa personal, tatawa-tawa lang yan na parang akala mo bata na na nakikipagtawanan. Pero pag mga kaharap niyan, mga worker, lalo na mga worker, no, talagang medyo masungit din yan No, medyo medyo mahirap siyang lapitan, maiilang ka. Pero si Bedrolan mabait, approachable siya, at medyo stricto nga lang siya pagdating sa mga sa mga bagay-bagay. Ayan. Kaya diyan ko po nakilala si Brad Roland dahil siya po yung naging OIC po namin sa Metro Manila, Cavite at Rizal. Ayan. Sige po mga kapatid, siguro medyo mahaba-haba na rin yung naging update natin at sana loobin ng Diyos mga kapatid itong taong 2025 ay maging maayos, ano po,
At loobin nawa ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay makapagpatuloy pa rin sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Meron po ako, mga kapatid, na inihandang topic para pag-aralan po natin. Gusto ko sanang basahin yung mga comments niyo po, pero siguro sa susunod na lang po, mga kapatid, no, magre-record po ako ng separate na basahin po natin yung inyo pong mga comments. Salamat po sa Diyos sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagtangkilik sa ating maliit na podcast na ito. Meron po akong inihandang paksa, mga kapatid, na pag-uusapan po natin sa pagkakataon pong ito. At sana po ay samahan niyo po ako na tuklasin natin ang bagay na ito. Naisip ko po kasi, mga kapatid, na I think this is really a good timing na mapag-usapan natin ang mga bagay na ito kasi marami po, mga kapatid, ang lumalabas na paninira sa kapatid na Ellie. No po? Ako kasi, ang paniniwala ko, si kapatid na Ellie ay mangangaral ng Diyos na nagturo ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na ikaliligtas ng mga tao. Yan po ang aking paniniwala. Ano po, mga kapatid? Ngayon, nung pagpahingahin si kapatid na Ellie, maraming nagsabi na, ay, yan ika si Soriano, ganito yan ika, eto mali ito, yan sinabi niya ganito, eto hindi ito totoo, ayan ika nagpayaman si Soriano. Napakarami pong mga ganyang kumakalat, no? Una sa lahat, alam niyo, mga kapatid, nagsimula naman talaga na ang mga tao ay magduda. Ano po? Siguro nung buhay pa ang kapatid na Ellie, maaari may mga taong nagdududa na sa kanya. Ano po? May mga tao na lumalaban na sa kanya. Kaso ang kaibahan natin ngayon sa noon, si kapatid Noeli noon buhay pa, kaya niyang ipagtanggol ang anumang akusasyon laban sa kanya. Ano po? At pagka itinanong mo sa kanya yung mga bagay na yon, kaya niyang sagutin nang ikaw ay maiintindihan mo. No? Maliban na lang kung talagang masama na ang tingin mo sa kanya. Pero kung iintindihin mo yung mga bagay na sinasabi niya, you will come to your senses na walang masamang plano ang taong ito o walang masamang anumang balak, kundi ang layunin nito ay magturo ng katotohanan na nasa Biblia. No? Yun po ang aking paniniwala, mga kapatid. At kung iba man po ang inyong paniniwala, nasa sa inyo naman po yun. Again, wala pong magpipilit sa inyo na itakwil ang sino man o sabihin nyo na ang sino man ay hindi totoo. Nasa kanya-kanya naman po tayong paniniwala at nasa kanya-kanya po tayong karapatan kung ano man po ang gusto nating paniwalaan. Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto ko lang po, mga kapatid, na pag-usapan natin sa Biblia, ano po, mga kapatid, no, na hindi po lahat ng ine-expect natin para sa isang mangangaral na sa Diyos ay yun na yun, no? Para bang kung ano yung, ay dapat kapag mangangaral ka ng Diyos, dapat ito ka, dapat hindi ka nagkakamali, no? Dapat ikaw ay hindi nagkakasala. Ayan. So marami tayong expectation sa sarili natin patungkol sa mga bagay-bagay. Na po, alam nyo, ang tao, mahilig tayong mag-expect eh. No, mahilig tayong maghanap ng bagay na gusto natin, yun ang mangyari. 'Di ba? Minsan, dahil sa kagustuhan po natin na ipilit yung gusto natin, hindi na natin nakikita yung katotohanan. Di po ba? Hindi na natin matanggap yung totoo. Bakit? Kasi ang gusto natin, kung ano yung makita natin, yun ang gusto natin na mangyari talaga. Eh hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Tandaan po natin, sa mundo pong ito, hindi lahat ng gusto natin ay masusunod. Hindi lahat ng hinihiling natin ay matutupad. Kaya nga alam nyo, ang mga Kristiyano, tinuruan po tayo magkasa sa tinatangkilik natin eh. Kung ano yung meron tayo, yun dapat maging masaya na tayo doon. Bakit? Kasi yung paghahangad, no?
Isa yan sa delikado sa mga tao, no? Yung paghahanap ng mga bagay na wala. Tingnan niyo to mga kapatid, ano po? Ecclesiastes 7:29, ang sabi po ay ganito. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. 'Di ba? Yan ang ano eh. Ang tao ginawa na ng Diyos na matuwid eh, no? Pero ang ginawa nila naghanap pa sila ng mga bagay na gusto nila sa sarili nila. Katha. Ano po? Yung sarili nilang intention, sabi nga sa English, ang sabi po dito, Lo, this only have I found. God hath made man upright, but they have sought out many inventions. 'Di ba? Yung sarili nilang katha, yung paniniwala nila, yun ang gusto nilang ipilit. 'Di ba no mga kapatid? Yan ang nangyayari sa tao kaya napapasama po tayo. Bakit? Ayaw nating tanggapin kung ano yung katotohanan ng Diyos sa Biblia. No? Halimbawa, sabi ng Diyos, oh, ang babae gagayak ng mahinhing damit. Ano sasabihin ng iba? Ah, yan ika, hindi yan ano, sa Korinto lang yan iniutos. Mahirap ika eh. Mahirap ika pagka magsusuot ka ng mahinin, ang init-init, ganyan, ika, etc. Magmumuka ka ng losyang. No? Sabi sa Biblia, hindi nang mahahalagang ginto o ng hiyas. So yung mga alahas, hindi po yan nararapat sa babae. Yun ang nakasulat sa Biblia. Sabi ng iba, ay hindi ika, ano to gusto ko to bagay sa akin ito Parang ito ang ito ang, pag hindi ko suot ito ika, feeling ko ay ako ay nakahubad. 'Di ba? May mga ganun no? Sukdulan na lisanin nila yung utos ng Diyos para sa utos lang ng tao o sa kalooban ng tao. Yun ang nakasulat sa Biblia. Basahin natin. Marcos 7 at 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ayan. No? Kasi hindi natin matanggap yung katotohanan ng Diyos na nasa Biblia, na isinulat ng Diyos o ipinapakita sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi ang gusto natin, yung sarili natin ang masunod. Di ba mga kapatid? Kaya, alam niyo po mga kapatid, ito yung isang paksa na gusto ko po sanang maintindihan nating lahat. Ano po? Alam ko po meron ako mga sinabi po sa inyo na mga topic na gusto ko pong i-discuss nung mga nakaraan. Pero siguro maganda pag-usapan muna natin ang bagay na ito, mga kapatid. Ayan, ito po yung paksa natin. Kung bakit may mga magkakontrang pahayag na naitala sa Biblia, ang mga tao ng Diyos, maging ang mga mangangaral na kinasangkapan ng Diyos ayon sa Biblia. Ayan, no mga kapatid. Dito, pag-uusapan po natin mga kapatid, nyo po, biblically speaking, meron palang mga tao ng Diyos, no? Sa Diyos sila. Ginagabayan sila at kinakasangkapan ng Diyos, lalong-lalo na mga mangangaral ito ng Diyos. No? Na meron silang mga pahayag, meron silang mga sinabi na nakasulat sa Biblia na para bang kung i-assess po natin, teka, akala ko ba ito yung sinabi mo? Bakit dito sabi mo ganito? Alin ba talaga? No? So parang pinapalabas tuloy, parang lumalabas, sinungaling ka niyan kasi magkaiba yung pahayag mo dito, magkaiba yung pahayag mo dito, magkakontra pareho. Lalabas sinungaling ka. Lalabas mali ang pinagsasabi mo. 'Di ba? Yan ang yan ang tawag dito, sinasabi nila sa kapatid na Eli 'di ba? Na ayan noon ay ang kanyang tinuro ay malaking kapighatian ang darating. Ayan. Tapos nagbago na.
Yun ika ay ano na, hindi na malaking kapigatian, kundi dadating na si Kristo anytime soon. Ayan. So nagbago na, pangalawang pagbabago na. Ay hindi ika, tapos pagkatapos ika noon ay tinuro na ang 1,000 taon, hindi na pala anytime soon, kundi may dadating pala na bulaang hayop, bulaang propeta. So alin ba talaga? No? Kaya ayan no, so isa yan sa ano sinasabi sa kapatid na Eli na meron daw siyang mga magkakakontra na sinabi na nakasulat sa Biblia. Ayan. So ayan mga kapatid, siguro tignan nga natin ang biblical aspect na po. Bakit merong mga magkakakontra na pahayag na nakasulat sa Biblia na sinabi ng mga tao ng Diyos? No, kung sakali man merong magkakontra, sabihin na natin na may magkakontra. No po? Sabihin na natin na nag-iba-iba. Yan. Ayan. Bakit kaya? Ano mga kapatid? Bakit ganun? Bakit merong mga magkakakontra na sinabi ang mga tao ng Diyos sa Biblia, maging ang mga mangangaral na sa Diyos? Ayan. Tignan natin mga kapatid ang katuwirang nakasulat sa Biblia at sana matuto po tayong tumanggap ng aral ng Diyos. Kung meron man tayong personal nating paniniwala, meron tayong sarili nating kuro-kuro, dapat mas pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, di ba, no, mga kapatid? Kasi ganito po yan eh. Sa panahon na nabuhay ang kapatid na Eli, mga kapatid, ano po, meron siyang mga kakontemporary, di ba? Ang mga kakontemporary niya, sino? Si Eranio Manalo. Pinagpahinga na ngayon, namatay na, pinalitan naman ni Eduardo Manalo. Yan. I-compare mo nga yung dalawa. I-compare mo. Silang dalawa lang muna. Ilagay natin silang dalawa sa isang box, no? Tapos sabihin natin, hindi, pareho yung ano eh. Pareho namang ano yan eh. Hindi yan nagsasabi ng totoo. Di ba? Ganun ano? Ayan. Kung pipili ka, no? If you have to choose one, si Eduardo o si kapatid na Ellie. No? Sino pipiliin niyo mga kapatid? Yan. Write down in the comment below. Ayan. No? O ngayon, pagsamasamahin natin lahat ng mga mangangaral sa isang box, no? Sa isang box, lagay natin silang lahat. O sabihin na natin sa isang ring na lang. Sa isang ring. Ang sabi ni kapatid na Ellie noon, sabi niya nga, actually, siya nga yung may hamon nun, di ba? Patayuin nyo lahat yan, paghilerahin nyo, no? Tapos tanungin nyo lahat. Pag hindi makasagot, putulan ng leeg. Di ba yun ang hamon ng kapatid na Ellie, di ba? No? So, doon pa lang, siguro mga kapatid, meron ng kalamangan si kapatid na Ellie na higit sa kanyang mga kasamahan. Tama po ba mga kapatid? So doon pa lang, meron ng parang edge si kapatid na Ellie. Meron na siyang edge, no? Parang sa trabaho, 'di ba, tatanungin ka pag interview, what is your edge, no? Parang kung 10 kayong applicant, dapat ipakita mo na iba ka doon sa 10 na 'yon para ikaw ang piliin. 'Di ba no, mga kapatid? So kung pipili kayo ng mangangaral na magtuturo sa inyo, saan kayo? Doon sa duwag o doon sa malakas ng loob? Di po ba? Sino pipiliin nyo? Yung walang tigil ang pagsasalita ng Diyos sa Biblia nangangaral? O yung hindi maapuhap o makita ng mga miyembro? Di ba? Sino pipiliin nyo? Magpaka-totoo po kayo mga kapatid. Sasabihin naman ng mga ateista, pwede namang hindi ka pumili eh. Pwede naman talaga. Pwede naman po. Kung ayaw nyo pumili, nasa sa inyo po yun.
Pero kung mamimili ka rin naman ng magtuturo sa'yo at pakikinggan mo, kung mamimili ka rin lang naman, sino pipiliin mo? 'Di ba? O, iwan na natin yung mga ateista, no? Yung mga gusto magsolo na sasabihin nila, ako, magsasarili na lang ako. Mga mapagsariling kalooban. 'Di ba, no, mga kapatid? Pero nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo magsolo, di magsolo po kayo. 'Di ba? Pero, wag na kayo makihalo dun sa ang pinag-uusapan ay Biblia. Kasi ayaw nyo pala ng Biblia eh. Ayaw nyo pala ng salita ng Diyos eh. Wag na kayo makihalo dun. 'Di ba? Sarilihin nyo na yang inyong paniniwala. 'Di ba? Sarilihin nyo na yang inyong kagustuhan. Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan sa Biblia at gusto mo na maghanap ng taong magtuturo sa iyo ng Biblia, o pakikinggan mo na lang, sino po pakikinggan nyo, mga kapatid? 'Di ba? So, ayan. Yan po yung gusto kong maisip po ninyo, mga kapatid. Pwede naman kung gusto mo magsolo, magsolo ka. 'Di ba? Pumunta ka sa kung saan mo gusto at paniwalaan mo kung sinong gusto mong paniwalaan. Pero kung gusto mong maghanap ng katotohanan na nakasulat sa Biblia at kung gusto mo yung paniwalaan ay nasa Biblia, na ang Diyos ay nagsusugo ng mangangaral na sa Diyos at pangahawakan mo yon, no? At maghahanap ka kasi nasa Biblia yun eh. Ang Diyos mismo ang nag-uutos eh, magsitayo kayo sa mga daan. No? Hindi naman sinabi ng Diyos, oh, wag nyo na lang akong paniwalaan at gumawa na lang kayo ng mabuti dahil pwede naman kayong gumawa ng mabuti kahit hindi kayo naniniwala sa akin. Eh kung pwede naman pala yun, sana sinabi na lang ng Diyos yun, di ba? Sa Biblia. Di ba? Kung pwede naman pala na kahit sino na lang ay paniwalaan ninyo, sana nakasulat sa Biblia yon. Pero kung Biblia ang paniniwalaan po natin, meron pong guideline ng Diyos. Ang guideline ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Nandoon ang mabuting daan. So hindi maiiwasan, mga kapatid, kung gusto mo na paniwalaan ang sinabi ng Diyos ng Biblia, hindi maiiwasan na magtanong ka kung nasaan ang mabuting daan. Tama po ba yon, mga kapatid? Hindi maiiwasan yon. Bakit? Gusto ng Diyos yun eh. Tanungin mo kung nasaan ang mabuting daan. At gusto ng Diyos, pag nakita mo yon, lakaran mo yon. Unless ayaw mo na nga talagang maniwala sa Diyos. Kung ayaw mo maniwala sa Diyos, nasa sayo yun, kapatid. Pero kung gusto mo maniwala sa Diyos, hindi maiiwasan, ipagtanong mo ang kung nasaan ang daan na makakabuti para sa'yo. At dun sa daan na yon, sabi ni Kristo, magsiparito kayo sa akin, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. No? So ang una-una pala na pwede mong puntahan para makasumpong ka ng kapahingahan ng kaluluwa mo na sinabi ng Diyos sa Jeremias 6:16 ay ang ating Panginoong Sokristo. At kung paniniwalaan mo ang Panginoong Sokristo, binilinan niya yung mga mangangaral niya. Anong sabi niya? Magsihayo kayo. Gumawa kayo ng alagad sa mga bansa. No? Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So si Kristo, bago umakyat sa langit, nagsugo siya ng mangangaral niya. Yun nga yung mga apostol. No? Kung pwede naman pala na walang mangangaral, di sana sinabi na lang ni Kristo, isulat nyo na lang yung mga tinuro ko, tapos hayaan nyo na sila. Dapat ganun, di ba? Hindi eh. Sabi ni Kristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. So may gagawin yung mga mangangaral. Pag nagawa na nilang alagad yung mga tao,
tuturuan nila kung paano tuparin yung utos. 'Di ba? So, kailangan merong mangaral sa atin, no? At yung mga mangangaral na yon, nagturo yon sa panahon nila. At isinulat nila yung mga turo ni Kristo. Ano ngayon ang sabi? Mapalad ang bumabasa. So, kailangan basahin natin ngayon. Dapat ngayon, merong magbasa sa atin at mag-guide sa atin. No po? Dapat merong mag-guide sa atin ng mga nakasulat sa Biblia. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao pagka nagbasa niyan pare-pareho ng unawa eh. 'Di ba? Sabi sa Biblia, eto basahin natin. Kawikaan 3 at 13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Hindi pala lahat ng tao may karunungan at may kaunawaan. Bakit? Mapalad ika ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bakit? Sapagkat siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Yun po yun, mga kapatid. Hindi kasi lahat ng magbabasa ng Biblia, may karunungan, may kaunawaan. Hindi. Kaya nga sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Kaya kailangan maghanap ka ng tao na may karunungan at may kaunawaan. Mapalad ang tao na mamamalagi dun sa tao na yun na may karunungan. Maiiwasan po ba natin yan, mga kapatid? Maiiwasan po ba natin na maghanap kung gusto natin magsa Diyos? Hindi mo pwedeng sabihin na, magbabasa na lang ako ng Biblia, ako na lang ay, mananatili sa aking paggawa ng mabuti. Nasa sayo po yun. Pero kung talagang naniniwala ka sa Biblia, sinasabi mo, binabasa mo pa naman ng Biblia, hindi mo maiiwasan ng ganitong mga salita sa Biblia. Na ano yon? Kailangan merong magturo sa'yo ng nakasulat sa Biblia. No? Sino yon? Yung mayroong unawa. Yung mayroong karunungan. Aling karunungan? Karunungan ng Biblia. 'Di ba, mga kapatid? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na magtatakwil na tayo ng mangangaral at wala na tayong pakikinggan, mga kapatid. O ngayon, yung mga mangangaral na yan, minsan alam nyo mga kapatid, may mga nakalagay sa Biblia na naitala na meron silang mga sinasabi na para bang ikapagdududa na natin. No? Sana wag ganun ang mangyari, mga kapatid. Sana wag maging dahilan ng mga bagay na yon para mawalan tayo ng paniniwala sa mga ngaral na isinugo ng Diyos at merong katunayan. Yan po ang gusto ko pong iparating sa inyo sa mensahe ng paksang ito, mga kapatid. Po. Kaya pag-usapan natin ang bagay na ito. Ayan. Unang tanong natin, pwede bang magkaroon ng kontra ang salita ng Diyos? Ayan. Kung salita ng Diyos ang pag-uusapan, mga kapatid, pwede ba natin sabihin na yan magkakontra? Basahin natin ang sa Kawikaan 8 at 8. Ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. So, tingnan nyo mga kapatid. Kaya, hindi mo maiiwasan talaga maghanap ng tao na mayroong karunungan at pagkaunawa eh. Kung gusto mong maintindihan yung salita ng Diyos eh. Bakit? Sabi ng Diyos, lahat ng mga salita ng aking bibig, katuwiran. Kaya sa Biblia, pag ikaw magbabasa ng Biblia at ang binasa mo ay salita ng Diyos, katuwiran yun. No? Pawang malilinaw sa Kanya na nakakaunawa.
magiging malinaw lang yan dun sa nakakaunawa. Anong ibig sabihin? Pag hindi ka nakakaunawa, malabo sa'yo kahit salita ng Diyos pabasahin mo. Di ba ganun yun, ano, mga kapatid? Pag binabasa mo, kahit salita pa yan, kasi alam nyo, sa Biblia maraming salita eh. Di ba? Maraming nakasulat na salita sa Biblia. Kaya nga mali yung sinasabi ng ilang mga born again na, ayan ika, binabasa natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Sa Biblia, may nakasulat na salita ng Diyos. Pero sa Biblia, merong mga salita ng ibang mga nilalang ng Diyos. No, may salita nga dyan ni Satanas eh. 'Di ba? Meron nga dyan salita ng nagdududa. Merong salita dyan ng mga sakim. 'Di ba? Mga masasamang tao. Mga mapagpaimbabaw. Eh, hindi salita ng Diyos yon. O ngayon, gusto mong maintindihan ng Biblia, kapatid? Gusto mo? Dapat makaunawa ka sa papaanong paraan. Eh sabi sa Biblia, merong tao talagang pinagpapaunawaan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Kaya ang Biblia, mga kapatid, at especially salita ng Diyos, hindi yan pwedeng magkakontra. Walang liko o suwail ang salita ng Diyos. Malilinaw sa kanila na nakakaunawa. Kaya napaka-critical po, mga kapatid, ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yan po yung dapat nating tandaan, mga kapatid. Eh bakit nga ba yan ay hindi magkakaroon ng suwail o anumang sasabihin natin na magkakontra? Alam niyo kung bakit? Kasi ang salita ng Diyos na ipinasulat ng Diyos sa Biblia, ang Diyos mismo ang nag-iingat niyan. Sabi po sa Jeremias 1:12. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ayan, tingnan nyo, mga kapatid. Kaya pag ang Diyos ang nagsabi, talagang totoo yan. At yan ay hindi mo mapapabulaanan na yan ay mali o yan ay magkakontra o yan ay suwail o liko, ano paman. Bakit? Eh ang Diyos mismo engkargado sa salita niya. Nakita mo yung salita ko, sabi niya. Iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Kaya napakadakila po ng Diyos, mga kapatid. Napakadakila ng salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Hindi po yan basta-basta, no? Huwag natin pong gawing biro, lalo na kung yan ay salita ng Diyos, no? Bakit? Eh kasi ang Diyos mismo ang niyan eh, ang engkargado diyan sa salita niya eh. Sabi niya, iniingatan ko ang aking salita upang isagawa. Lalo na yung mga salita ng Diyos na mangyayari pa lang. No? Mag-ingat po tayo. Kaya yung mga dyan na sinasabi, wala ikang Diyos. Hindi ika totoo ang Diyos. Ayan. Hindi, tignan natin, di ba po? No? Yung mga tao na lapastangan sa Diyos, no? Yung mga tao na lumalapastangan sa salita ng Diyos, tignan po natin. Bakit? Sa Biblia, merong salita ang Diyos na mangyayari at mangyayari. At ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Iniingatan niya ang kanyang salita para mangyari. At hindi po natin yan mapapasabalian. Bakit, mga kapatid? Sabi sa Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tignan niyo, sabi ng ating Panginoong Kristo, beyond ng langit at ng lupa yung salita niya eh. 'Di ba? Ang langit at ang lupa lilipas, ang salita ko hindi lilipas. Kaya pag may sinabi ang Diyos, no, may sinabi ang Panginoong Kristo, asahan mo na magkakatotoo 'yan. Ano po? Lalo na yung mga bagay na nakasulat sa Biblia na ang Diyos mismo ang nagsalita. Kaya pwede bang magkaroon ng kontra ang salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi po. Hindi magkontra. Malabo lang sa'yo kasi wala kang unawa. Kaya bakit malabo sa'yo, kapatid? Unang-una, baka wala kang unawa.
Ganun lang naman yun, di ba, no, mga kapatid? Ganun lang yun. Hindi mo lang siya naiintindihan. Kaya hindi mo maintindihan kasi wala kang unawa. Bakit? Kasi wala ka ng karunungan na galing sa Diyos. Ganun lang po yun. Ano, mga kapatid? Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay hindi magkakakontra, ayan, pwede bang ang mga taong nagsasalita ng salita ng Diyos ay makapagsalita ng mga bagay na magkakontra? Ayan. No? Kasi ganito po yan, ano, mga kapatid. Ang mangangaral ng Diyos, tandaan po natin, sila po ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Agree po tayo doon, di ba, no, mga kapatid? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang sinasalita nila, salita nila. No? Tignan niyo po si Pablo. Basahin natin. Eto. Sa unang Korinto 7 at 12, basahin po natin, ano, mga kapatid. Sabi ni Pablo, datapot sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. O, tignan nyo. Meron sinasabi si Pablo, hindi galing kay Kristo. No? Sabi niya, sa iba, ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. No? So, hindi ang Panginoon ang may sabi noon. Meron pa nga siyang isang sinabi, ganito Ito. Ito. Sabi niya, ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon. So, tignan nyo. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya, no, na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Kaya merong mga sinabi si Pablo, hindi naman lahat ng sinabi niya, yun ay salita na ng Diyos. Hindi. Minsan may mga sinabi si Pablo, sabi niya, hindi ako nagsasabi. Hindi, sabi niya, sa iba ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. O di sa ano niya yon, sa sarili niya yon, 'di ba? Maging etong utos na to na sinusulat niya, sabi niya, sa mga dalaga wala akong utos ng Panginoon, pero binibigay ko yung pasya ko. 'Di ba, mga kapatid? Kaya merong salita ang mga mangangaral ng Diyos na masasabi natin hindi yon ng salita ng Diyos, mga kapatid. No po, meron silang mga personal nila, kagaya ni Pablo, meron siyang akala. 'Di ba? Sabi niya kay Timoteo, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala. 'Di ba, mga kapatid? Kaya ang tanong po natin, pwede bang magsalita ng magkakontra ang mga mangangaral ng Diyos? Eto, mga kapatid, basahin po natin ito. Exodo 3:17. Umpisahan po natin sa isang mangangaral ng Diyos ng unang panahon na isinugo ng Diyos. Basahin natin. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Hebeo at ng Jebuseo sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, at kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matanda sa Israel sa hari sa Ehipto, at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Ebreo ay nakipagtagpo sa amin. At ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. Ayan. No, mga kapatid, so dito, nagbibigay ang Diyos ng instruction kay Moises. Sabi niya kay Moises, sabihin mo sa hari ng Ehipto, no, kay Paraon, ang Panginoon naming Diyos, ang Diyos ng mga Ebreo, nakipagtagpo sa amin, pahintulutan mo kami maglakbay ng 3 araw sa ilang. No? Sabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo kay Paraon, bilin pa ito ng Diyos kay Moises, no? Sabihin mo kay Paraon. Ano 'yon? Maglalakbay lang kami ng 3 araw sa ilang para maghahain kami sa Panginoon naming Diyos. Ayan. So ang paalam ni Moises sa hari ng Ehipto, 3 araw.
No? 3 days. 3 days. Kaya payagan mo kami na umalis at maghahain kami sa Panginoon naming Diyos kasi yun ang utos sa amin, maghahain kami sa ilang. Ayan. No? So yun ang utos ng Diyos. Yun ang sinabi ni Moises kay Paraon. O ngayon, ano ba ang nangyari eventually? Ayan, basahin po natin mga kapatid. Dito pa rin po sa Exodo 6 naman. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At aking ibibigay sa inyo na pinakamana, ako ang Panginoon. At sinalitang gayon ni Moises sa mga anak ni Israel. Datapot hindi sila nakinig kay Moises dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. Ayan. So ito naman, ang kausap naman po ni Moises, mga kapatid, yung mga Israelita. Sabi ng Diyos, sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako Panginoon yung Diyos, ilalabas ko kayo sa ilalim ng mga atang ng Ehipsyo. Hahanguin ko kayo sa pagkaalipin. Gagawin ko kayong bayan ko. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Ano yung napansin ninyo sa magkaibang statement ni Moises nung ang kausap niya ay si Paraon? Kay Paraon, ang paalam niya, 3 days lang eh. 'Di ba? 3 days lang. Payagan mo kami umalis. Maglilingkod kami sa Panginoon naming Diyos. Pero eventually, ang totoo talagang nangyari, hindi lang 3 days umalis ang Ehipto, ang mga Israelita sa Ehipto. Bakit? Eventually, nung namatay na yung mga panganay, sabi ni Paraon, sige, lumayas na kayo. 'Di ba? Pinaalis niya na yung mga Ehipsyo eh. Anong nangyari? Sabi ng Diyos, papaalisin ko kayo diyan. Gagawin ko kayong bayan ko. Ano ibig sabihin? Kung ikaw yung Israelita sa panahon ni Moises, teka, bakit ganun? Ang paalam ni Moises sa Paraon, 3 days lang kami aalis. Bakit nung kami na yung kinakausap niya, papalayain na kami dito. Free na kami sa pagkaalipin. Aalis na kami dito. Gagawin na kami ng Panginoon naming Diyos na isang bansa. No? So kung ikaw, ang Israelita sa panahon ni Moises, teka, bakit ganun? Magkaiba yung sinasabi niya. Bakit noon, anytime soon? Tapos ngayon, bula ang propeta na yung hihintayin natin. Parang may yata, something is not right. 'Di ba mga kapatid? Sige nga, kayo nga. I-reconcile nyo nga po ito. Yung paalam ni Moises kay Paraon na 3 days, pero eventually, ang nangyari, ang sabi ng Diyos sa mga Ehipsyo, na po, hindi naglilipat ito, hindi malayo yung chapter. Exodo 3 yung paalam ni Moises. Exodo 6 nung kinakausap naman ni Moises, pinapasabi ng Diyos kay Moises sa mga Israelita na, aalisin ko kayo dyan. Gagawin ko kayong isang bansa, dadalhin ko kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. No? Sige nga mga kapatid. O ngayon, sasabihin nyo ba kay Moises, Moises, bulaan ka.
Ganun po ba? Sasabihin nyo kay Moises na, Moises, sabi mo 3 days lang tayo sa ilang. Bakit 40 years na kami dito. sabi siguro no. Sabi siguro nung iba no na hindi narinig yung ganung salita. Bakit 40 years na kami dito sa ilang? 'Di ba? Yan. Oh, kinakasihan ng Diyos yan si Moises, mga kapatid. Dakilang propeta yan si Moises. Pero yung statement niya kay Faraon ay iba sa statement niya sa mga lingkod ng Diyos. Kay Faraon, 3 days pa alam niya eh. Pero sa mga Israelita, sabi niya, aalisin tayo ng Diyos dito at tayo idadalhin niya sa lupain na binubukalan ng gatas at ng pulot. Di ba no mga kapatid? Magkakontra po ba? Di ba? Yan ang siguro tignan nyo nga mga kapatid, mangangaral ng Diyos yan ha. At ang Diyos mismo nag-i-instruct kay Moises sa punto na yan. May instruction ng Diyos kay Moises. Ganito mo sasabihin kay Paraon. O, ganito mo naman sasabihin kay Moises sa mga Israelita. Hmm. Paano nyo po i-reconcile yan? Hindi po ba, no, mga kapatid? Yan ang sinasabi sa Biblia na magkakaiba ang pananalita ng Diyos sa mga taong hindi sumasampalataya at sa mga lingkod niya mismo. No? Sa tingin niyo po, kung pumayag si Moises, ay ang si Paraon, o sige, 3 days lang naman kayo eh. Ano po kaya mangyayari? Happy ending na kaya? Halimbawa, pumayag si Paraon, no? Sige, go ahead. 3 days lang naman eh. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita aalisin ko kayo dyan. Dadalhin ko kayo sa lupain na sinabi ko kay Isaac, Abraham at Jacob. Diba? No, mga kapatid. So, isa yan. Ano po? Magbasa pa po tayo. Sige, basahin po natin. Ito. Medyo mahaba-haba po ito. Honas, 2:1-10. Medyo mahaba to, no, mga kapatid. Pagsagaan na po natin. Nang magkagayoy, nanalangin si Honas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng libingan, ako'y sumigaw. At iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malalaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumipilit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa sangpu ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon kong Diyos. Nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naaalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ng kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Honas sa tuyong lupa. Ayan. So ito po mga kapatid, mahaba no? Ito yung eksena na si Honas ay nilunok na o kinuha na siya ng isda, no? Kung titingnan natin sa 17,
At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Honas. At si Honas ay napasatya ng isda ng 3 araw at 3 gabi. So sa dos, eto na yon, nanalangin na si Honas. No? Ito kasi si Honas ay ano nag-iba kasi yung takbo no, nung sinabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa Ninibe. Sabi mo sa kanila, gugunawin ko ng Ninibe, no? Si Honas tumakas. Ano ngayon na nangyari? Nung tumakas siya, dun sa bangka, dun sa barko na lulan siya, bumagyo. So sabi ni Honas, sige, ihagis nyo ako. Para, dahil sa akin yung bagyo na yan kaya nagkaganyan O nung inihagis na siya sa dagat, meron namang isang malaking isda na lumamon kay Honas. Eto na ngayon ang istorya. No? Si Honas na nalangin. No, tinatawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. Sabi niya, mula sa tiyan ng libingan, ako'y sumigaw. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. No? So kung i-analyze mo ito, yung panalangin ni Honas dito, humihingi siya ng tulong sa Diyos na wag siyang pabayaan at sana'y iligtas siya mula sa kamatayan kasi kinain na siya ng malaking isda 'Di ba? So akala ni Honas mamamatay na siya kaya nanalangin siya sa Diyos 'di ba? Sabi pa niya, "Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos." So nananalangin si Honas na iligtas siya, na siya'y pakinggan ng Diyos mula doon sa kanyang kahirapan na nararanasan. No? So anong gusto ni Honas dito, mga kapatid? Gusto niyang mabuhay. Tama po ba? Gusto ni Honas na siya ay mailigtas mula doon sa nararanasan niyang na nasa bingit siya ng kamatayan, nilagay sa tiyan ng balyena ng malaking isda 'Di ba no? Oh. So anong gusto ni Honas? Gusto ni Honas mabuhay. Kaya iniligtas siya ng Diyos, pinakinggan siya ng Diyos doon sa kanyang panalangin. O basahin natin yung 4:3. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo na kitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? O, di ba? Tignan nyo. Sabi ni Honas sa Diyos, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, kitilin mo na lang buhay ko. 'Di ba? Nung nagtatalo na sila after nung makapangaral na siya dahil hindi ginunaw ng Diyos ang Ninibe. Oh. Ano kagustuhan ni Honas dito, mga kapatid? Mamatay na lang siya. Ituloy natin, ano po? Nang magkagayoy lumabas si Honas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan. At do'y gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Honas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Honas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan at sinikatan ng araw ang ulo ni Honas na anupat siya'y nang lupaypay. At hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Honas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Tingnan nyo. Napaka no, ng pag-uusap nila, merong may intense no. Sabi ni Honas, kasi nung lumabas si Honas sa no, tapos nilagyan siya ng Diyos ng puno ng kikayon. No, nung umaga nawala yung kikayon, nainitan si Honas, sabi niya, gusto ko na mamatay. Sabi niya.
'Di ba, no, mga kapatid? O, magkakontra yung ano, no, sinasabi ni Jonas, no? Nung una, nung nilagay siya ng Diyos sa tiyan ng isda, eh, Panginoon, dinggin mo, sabi niya, iniligtas mo ako sa hukay ng kamatayan. Dumalangin ako sa iyo, 'di ba? Nananalangin si Jonas na iligtas siya eh. Kaya nga sabi niya, pinakinggan ako ng Panginoon. Eh nung hindi na masunod yung gusto niya eh, gusto ko mamatay na lang, patayin mo na ako, sabi niya. Oh, kung ikaw ngayon ay nag-oobserba kay Jonas, no? Palibasa si Jonas, walang kasama nung punto na to, kaya hindi mo masasabi na kung ikaw ay nandoon sa punto na yon. Kasi ang nag-uusap si Jonas saka ang Diyos eh. Pero kung ikaw ang mag-a-assess, teka, ano ba gusto mo talaga, Jonas? Gusto mo bang mabuhay o mamatay na? Kasi nung nilagay ko doon sa tiyan ng balyena, gusto mo mabuhay eh, nanalangin ka sa Diyos eh. Eh ito, nainitan ka lang eh, gusto mo mamatay ka na. 'Di ba no, mga kapatid? Magkaiba yung kagustuhan ni Jonas. Oh, nakasulat po sa Biblia yan, magkakontra po ang sinasabi ni Jonas. Sa magkaibang instansya, of course. Ano mga kapatid? Pero makikita po natin dito mga kapatid, teka, ano ba mga pinagsasabi mo, Jonas? Magkakaiba na. Iba sa sinasabi mo nung una. Nung una gusto mo iligtas ka ng Diyos. Ngayon naman gusto mo, anuhin ka na, patayin ka na dahil lang nainitan ka. Although alam natin mga kapatid, although hindi naman yan kasi yung topic yan, merong ibang dahilan dito si Jonas kung bakit ganun eh, no mga kapatid. Pero saka na natin pag-usapan yan. Dito, ang gusto ko lang pong makita nyo mga kapatid, merong sinabi si Jonas na magkakontra. 'Di ba no? At si Moises din, kung ikaw ang mag-a-assess lang, parang magkakontra yata yung sinasabi mo, Moises. Sabi mo kay Paraon, 3 days lang tayo sa ilang. Eh bakit ngayon pinapasabi ng Diyos sa'yo na dadalhin mo kami sa lupain na sinumpa niya kay gagawin niya tayong bayan. Siyempre hindi 3 days lang 'yon, 'di ba? Oh. Ito pa mga kapatid basahin tayo. Sa bagong tipan naman tayo kasi sa lumang tipan po 'yan no. Sa bagong tipan naman po tayo. Basahin natin mga kapatid yung Juan 13 at 6. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon. Datapat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malinis na, ngunit hindi ang lahat. Tingnan niyo dito, no, mga kapatid. Meron pang isa sa bagong tipan eh. Sino? Si Pedro. No? Si Pedro po, mga kapatid, yan ay ginakasangkapan ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng sabihin na si Pedro ay kinasangkapan lang ng Diyos nung umakyat na si Kristo sa langit. Hindi. No? Sa panahon pa lang nakasama niya na ang Kristo, kinakasangkapan na ng Diyos yan. Pinagpapahayagan na nga ng Diyos si Pedro eh. 'Di ba? Sabi dun sa 16:18 ng Mateo, 'di ba? Basahin natin. Eto, sa 16:16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Tignan nyo, si Pedro mapalad eh. Kaya tama yung nasa kawikaan eh, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Mapalad.
Bakit? Kagaya ni Pedro, naging mapalad si Pedro. Sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka, Pedro, Simon Barjonas. Bakit? Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng Ama, ng aking Ama na nasa langit. O di kasama niya pa si Kristo, pinagpapahayagan na sa ng Diyos, di ba? O, anong sabi niya? Nung huhugasan na ng Panginoong Kristo yung paa niya, Panginoon, huhugasan mo ba yung paa ko? Sabi niya, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sabi niya, kinakailangan hugasan ko kayong lahat. No? Ano sabi ni, basahin nga ulit natin sa Juan. Sabi niya, huhugasan mo ba ako, Panginoon? Huhugasan mo ba yung paa ko? Sumagot si Jesus, ang ginagawa ko hindi mo naiintindihan ngayon, pero maiintindihan mo rin to pagkatapos. Sabi niya, wag Panginoon, wag mo huhugasan ng aking mga paa. No? Sabi niya, Panginoon, wag mo hugasan yung paa ko. Sabi ni Kristo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin pag di mo pinayagang hugasan ko yung paa mo. Sabi niya, ay Panginoon, hindi lang yung paa ko, pati yung buong katawan ko, hugasan mo rin. Oh. Akala ni Pedro, tama na yung sinabi niya no? Kasi pinayagan niya na si Kristo. Sabi naman ni Kristo, pag napaliguan ka na, hindi mo na kailangan hugasan. Yung paa lang yung kailangan hugasan. O, di ba? Walang sinabing tama si Kristo. Walang sinabing, walang sinabing sumakto si Pedro eh. Sabi niya nung una, hugasan mo ba? Huwag mo hugasan. O nung pinaliwanag na ni Kristo, hindi, hugasan mo. Hindi lang pa ako, pati yung buong katawan ko. O di magkakontra na yung sinabi niya. Di ba? O, pero wala pa ring tama. Doon sa pareho niyang sinabi, dalawang sinabi niya na wag hugasan o hugasan man, pwedeng hugasan, pero pati buong katawan, hindi pa rin tumama. 'Di ba? O kung ikaw ngayon yung nandoon sa panahon ni Pedro na kasama mo siya, siguro sasabi mo, akala ko ba sinasamahan ng Diyos to? Bakit ganun magsalita? Siguro mapapaganon ka no? Kasi sabi mo, akala ko ba, sabi ni Kristo, mapalad ka, Simon Barjonas. Pinapahayagan ka, hindi pinahayag sa iyo ng laman ng dugo, kundi ng aking Ama. Yun, tinanong sila ni Kristo nun, may sagot si Pedro na galing sa Ama. Bakit ito, yung sagot ni Pedro, sablay? 'Di ba? Bakit sumablay siya nung kausap na siya ni Kristo? 'Di ba no mga kapatid? O eto pa, tuloy natin. Mateo 26. Akala nyo si Pedro lang mga kapatid? Basahin natin. Mateo 26 at 34. Sinabi sa kanya ni Jesus, ayan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo akong makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Tignan nyo, mga kapatid. Nung si Kristo, sabi niya, siya ay pagkakanulo na, no? Meron ng taong magkakanulo sa kanya. Sabi niya sa mga alagad, ikakaila niyo ako. Sabi niya kay Pedro, ikakaila mo ako makaitlo, sabi niya. Sabi ni Pedro, hindi kita ikakaila. No? Hindi kita ikakaila, Panginoon. Ganon din ang sinabi ng ibang mga alagad or ng lahat ng mga alagad. Akala nyo si Pedro lang yung yung tawag dito, guilty? Hindi. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad, di nila ikakaila si Kristo. Pero ano nangyari? Nung dumating na yung huhuli kay Kristo, nagsitakas po sila. 'Di ba? Ito na nga yung issue yung sinabi na lahat ika ay nagsitakas, no? Pinaparatangan nila si kapatid na Eli na mali-mali daw ang pinagsasabi ni kapatid na Eli at magkakakontra dahil sabi daw ni kapatid na Eli, iniwan siya ng lahat pero may natira daw. Yan. Saka na natin pag-usapan yon. Pero dito sa puntong ito, mga kapatid,
Sabi ng mga alagad, hindi nila ikakaila ang Panginoong Kristo at sukdulang ikamatay nila, hindi nila gagawin yon. Mamamatay silang kasama ni Kristo. Ano nangyari? Ano po nangyari, mga kapatid? 'Di ba? Ang nangyari, tumakas po yung mga alagad. Mabuti pa nga si Pedro sumusunod kay Kristo. 'Di ba? Kaya nga dumating sa punto na nakilala siya ng mga tao Kilala kita, ikaw kasama nung tao na yun Hindi. No, nanungayaw pa nga siya ng kapait-paitan 'Di ba? Pero si Pedro ay nagsisi, mga kapatid, no? Kaya lang si Judas hindi kasi nagsisi, no? Pero dito sa punto na to, mga kapatid, yung mga alagad, sabi kay Kristo, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaya kung ikaw, no, ay mapamuntos na tao, wala kang paniniwalaan sa mga alagad. Pati si Pedro, hindi mo paniniwalaan. Pati si Jonas, hindi mo paniniwalaan. Pati si Moises, no? Kung ikaw nabuhay sa panahon ni Moises, hindi ka maniniwala kay Moises. No? Kung ikaw naman sa panahon ni Pedro, hindi ka maniniwala kay Pedro. Bakit? Nakita mo si Pedro, iba yung sinasabi niya sa ginawa niya 'Di ba no, mga kapatid? Yan. Kaya yan ang sinasabi po natin, mga kapatid, na sa Biblia, kahit mga tao po ng Diyos, meron tayong makikitang ganito na alin yun. May mga sinasabi sila na minsan para bang sa tingin natin, uy, teka, magkakontra yung sinabi nito Magkakontra yung pahayag nito O kaya naman, bakit binago mo, Pedro? Sabi mo nung una, hindi mo ikakaila yung Kristo, makasama mo siya hanggang sa mamatay, pero tumakas ka naman. 'Di ba? Iniwan mo ang Panginoong Kristo nung hinuhuli siya. 'Di ba? Kaya nga nadakip si Kristo, Although nakipaglaban si Pedro, talaga naman nakipaglaban si Pedro. Sinaway lang siya ni Kristo, 'di ba? Sabi ni Kristo kay Pedro, isauli mo ang iyong tabak, 'di ba? Hindi dapat ganyan. Oh. Nung tinagpas ni Pedro yung tenga, 'di ba? Talagang si Pedro sa puso niya, totoo yun pero dumating sa punto na ikinaila niya ang Panginoong Kristo 'Di ba? O bakit kaya, mga kapatid? Bakit sa tingin niyo may mga ganito kagaya ni Jonas? No? Si Jonas, sabi niya nung una, gusto niya mabuhay, no? Humiling sa Diyos na buhayin siya. Tapos doon naman sa kabila, gusto niya naman mamatay. Ba't may mga ganitong pahayag ang mga mangangaral ng Diyos? Bakit may mga ganitong instansya na nangyari sa mga mangangaral ng Diyos noon? Mga kapatid. Kahit si Moises, 'di ba? Sabi niya 3 araw lang kay Faraon, 'di ba? Sabagay, alam niyo kasi it will make sense na 3 araw lang yung paalam niya no? Ikaw ba naman, no? Hari sa Ehipto, tapos sasabihin mo, guys na kaming lahat. Ayaw na namin sa'yo. Kunin ko na lahat ng mga alipin mo. Aalis na kami dito. Sa tingin niyo po, mga kapatid, ganun lang kadali yun. Parang ganito lang yan Pumunta ka sa Malacanang at sabihin mo sa presidente, aalisin ko na yung mga bodyguard mo. Alisin ko na sila dito. Dadalhin ko sila sa Davao. 'Di ba? Parang ganun yung gagawin mo nun kaya mo bang gawin yun? 'Di ba? So, ayan, mga kapatid. Siguro, pag-usapan natin yan sa susunod na pagkakataon, mga kapatid. Pag-aralan natin ang mga bagay na ito. At ito po, mga kapatid, itong paksang ito ay hindi po para ipagtanggol ang sino man o baka sabihin ninyo na, ayan, gina-justify mo na ang pagkakamali ni Soriano. Ayan. No? Nasa sa inyo po yun, mga kapatid. Nasa sa inyo kung ano ang inyong iisipin. Basta para sa akin, sa tingin ko, ito'y isang bagay na dapat maintindihan nating lahat. No po? Again, dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about
the Bible. And if we're going to talk about the Bible, this is part of the truth that is written in the Bible. Babasahin po natin yan. Sa susunod pong pagkakataon, mga kapatid, alamin natin bakit may mga magkakontrang pahayag na naitala sa Biblia ang mga tao ng Diyos, maging ang mga mangangaral na kinasangkapan ng Diyos ayon sa Biblia. Yan po ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na pagsuporta. Kung meron po kayong mga tanong, meron kayong mga duda, o meron kayong laban sa aking mga sinasabi, just comment down below. Ayan. At huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe na rin kayo kahit kayo po ay galit sa akin. Ano po, mag-subscribe, mag-like, ayan. At subaybayan niyo pa po ang mga ating paksang pag-aaralan sa mga darating pa pong araw. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Hanggang dito po muna. Salamat sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Magandang araw po sa inyong lahat.